Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So for today, ito nga pala yung part 2 ng ating DIY mini portable power station. So mga nagtatanong, pag-usapan natin yung charging niya at saka yung presyo niya mga ka-DIY. Saka yung surprise natin sa dulo ng video na to, kaya tapusin nyo mga ka-DIY. So unang-una sa charging input niya ay dito rin po sa barrel connector natin. Kasi direct connected naman to sa battery. Dito natin siya i-charge gamit yung ating LiPo4 charger. Ito yung example Ito kasi pwede kong iset ng 14.6. Pero may nabibili naman na LiPo4 charger. Hindi pa lang dumating yung para dito talaga. Kaya ang ginagamit ko itong adjustable power supply ko. 14.6. I-connect nyo lang dito mga ka-DIY at mag-charge na yon. So ayan na-charge ko na nga pala siya. Tapos may nagsasabi, kasya daw ba gawing 30 Ah? Hindi po mga ka-DIY, hanggang 15 Ah lang. Kasi maliit lang tong box na to. 12 inch lang tong size na to So pwede siguro bili kayo ng mas malaki mga ka-DIY. Tapos itong space na to, may nagbanggit din, napansin niya, may space pa daw. So sakto po dyan yung charger na binili ko, hindi pa lang dumating. So ilang watts ng charger yung recommended? Mga ka-DIY, para sa build na to ay 50 to 60 watts lang po. Kasi ito ay 15 Ah, nasa ilang watt hour ba yun? 12.8 times 15, yun ay 192 watt hour. So kung meron kang 50 watts na charger, 4 hours full charge na siya mga ka-DIY. Pwede rin naman mataas ng konti, mga 60, 70 ganyan. Pero mas good kasi 50, kasi ito hanggang 3 amps lang talaga tong connector na to. Kaya ang recommended ko dito ay 50 to 60 watts lang na LiPo4 charger mga ka-DIY. May nagtatanong pa, pwede ba siyang gawing solar? Pwede naman po. Gamit lang kayo ng charge controller. Pwedeng kagaya nito. Ito yung dati kong ginamit. O kaya yung mumurahin lang na PWM. O kaya yung charge controller na ginamit natin sa power station. DIY, subscribe! O ayan subscribe daw kayo. Yung maliit lang na box na ginamit natin sa ating DIY power station, pwede rin yun mga ka-DIY. I-connect nyo lang din siya dito sa battery direkta. Kaso syempre lalagyan nyo pa yun ng buck converter or blocking diode mga ka-DIY. So ito kasing build na to, pinakasimple lang din. Kaya ang recommended ko talaga dito ay LiPo4 charger lang. Pero kung gusto nyong solar, pwede naman i-upgrade nyo mga ka-DIY. Ito kasi easy build lang talaga. Tapos, ayun, presyo, pag-usapan natin magkano natin to nabuo mga ka-DIY. Marami rin nagtatanong saan mabibili yung mga parts. So mga ka-DIY, doon po sa video natin, doon ko lagi nilalagay kung saan mabibili yung mga items, yung mga components na ginamit natin dito. I-check nyo lang yung screen mismo. Halimbawa, ito, i-play ko yung video I-skip ads natin. Pero huwag nyo i-skip pag kayo yung nanonood So, ayan. Pag pinindot nyo yung more dito, ayan So, lalabas na yung mga link. Ayan nag-redirect na siya sa Shopee. Ulit nakikita nyo yung more. Minsan, lalabas yan sa screen mismo mga ka-DIY. Dito, nagpa-pop up. May timer kasi yan para mag-pop up yung mga product mismo sa screen. Pero kung hindi nyo pa mahintay, pwede nyo mang pindutin tong view. Lalabas din yan. Yung mga items, click nyo na lang. Tapos i-add to cart nyo sa Shopee. Kung hindi yan yung pindutin nyo, pwede nyo rin pindutin yung more. Ayan, lalabas din yan mga ka-DIY. So, nandyan na po lahat ng link. Lagi kasing may nagtatanong, asan yung link? Asan yung link? Paulit-ulit na tayo mga ka-DIY. So, ayan lalabas na yan sa Shopee. So, ayan. Click nyo lang po yung mga link nandyan sa baba. Magpapakita na yan. Mabibili nyo siya mga ka-DIY. Ayan paulit-ulit nga siya pumupunta kasi pindot ako ng pindot diba? Ngayon, ang tanong, magkano yung total na nagastos natin dito sa DIY mini power station na to? I-total natin yung battery 250 times 4, so 1,000 na yon. Yun na yung pinakamahal na part nito mga ka-DIY, yung battery. Yung ating box, alam ko mura lang din to nasa, wait lang, i-show ko nga sa
YouTube ko dito. Mas madali kasi kapag sa laptop, kita ko kaagad yung presyo mga ka-DIY eh. Wait lang po ah. So yung inverter natin, nagkakahalaga yan ng 294. So 1,000 plus 294. Yung maliit na inverter lang yan mga ka-DIY ha. Huwag nyong lalagyan ng masyadong malaking load. Goods lang to sa mga laptop o kaya sa mga ilaw. Clip fan, ayan pwede. Pero huwag nyo gagamitin sa AC fan nyo na 60 watts. Masisira lang yan mga ka-DIY. So yun. 1,000 battery plus 294 yung inverter. Plus yung BMS natin 280. Plus yung USB natin ay magkano nga ba yung USB? 120. Plus yung charger natin 300. Yung binili kong LiPo4 charger. So ayun, nasa 2,000 pesos mga ka-DIY ang magagastos nyo kapag ginawa nyo itong DIY power station na to. Kasi yung battery pa lang natin, ito nga, nasa 1,000 na to plus yung BMS. And then ito, yung ating USB output na merong 96 watts. Correction nga pala ha, ito ay 18, 30, 30, 18. Yung nalagay ko kasi dun sa video na subtitle ay 30, 18, 18 na mali tayo dyan. Ito ay 18, 30, 30, 18. Ayan. So, ayun mga ka-DIY. Siya nga pala, nasa dulo ka na ng video na to. Merry Christmas nga pala sa inyo. Malapit na ang Pasko. Ilang araw na lang mga ka-DIY. Kaya para sa inyo, ang power station na to. So, ipapamigay natin yan ha. Worth 2,000 pesos. Wow! Sana manalo kayo mga ka-DIY. Kung sino ang masuswertehan, kung sino man yung magiging swerteng ka-DIY natin. So, paano mananalo nito mga ka-DIY? Ay, syempre, comment lang kayo sa video na to ng Merry Christmas. So, Merry Christmas ha. Lahat ng may comment ng Merry Christmas. At saka nga pala, bukod sa video na to, comment din kayo dun sa mismong video ng pag-build natin ng power station na to. Kasi dalawa yung ipapamigay natin. Yan, itong video na to mga ka-DIY, comment din kayo dyan ng Merry Christmas. At saka dito sa video na to mismo, comment kayo ng Merry Christmas, ka-DIY. And then ipapamigay natin ay itong power station na to at saka itong panghinang na to mga ka-DIY, soldering pen. Ni-review ko na to dati kaso hindi ko naman nagagamit eh. So bibigay ko na lang sa inyo mga ka-DIY, o diba? Hindi ko pa to nagamit. Nung lang, review lang talaga kasi nga may ginagamit naman akong ito, industrial na panghinag, si Inco. Gagawan din natin yan ng video, tsaka raffle. Pero ngayon, ito muna, kasi sayang eh, natatambak lang sa inyo na lang mga ka-DIY. Sayang din to. Napakaganda rin ito. Ayun nga lang, tinatago ko kasi siya eh, nangahassle akong gamitin eh, sa inyo na lang. So, ayun. So, meron tayong ipapag-giveaway. Itong soldering pen at saka itong ating DIY mini power station. So, comment lang kayo sa video na to. Merry Christmas ka DIY at saka yung previous video natin na ito yung part 1. Comment lang kayo, Merry Christmas ka DIY at next week iraraffle natin random comment picker. So, lahat ng YouTube account nyo, gamitin nyo na mga ka-DIY. Wag lang ulit-ulit na comment gamit ang isang YouTube account. Iba-ibang YouTube account ang gamitin nyo. So, yun lang mga ka-DIY. Maraming salamat and thank you for watching.